pagpalaan niyo po kami ng iyong mga salita. Maramdaman po nawa namin at makita na ang pagsamba sa iyo ay hindi basta na. Kailangan ng kaayusan, ng kahandaan. Dahil ako ay Diyos ng kaayusan. Patawad po sa maraming kabastahan, pagkukulang. Para Espiritu, muli mo kaming turuan. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. The word orderliness from the Bible vocabularies. Tinignan ko po yung mga salitang orderliness at nasa Bible. Ganito ang ibig sabihin po na yan, arrange. Po yung arrangement, nasa kayusan. Or order. Wala ho yan sa restaurant. Ang ibig sabihin mo order, nasa kayusan, kaya nga orderliness. Ang ibig sabihin pa niyan ay prepared. Ibig sabihin, ang pagsamba ay hindi basta. Nasa kayusan, nasa kahandaan. Kaya wag ko kayo magpupuyat pag Sabado. Pag puyat ka ng Sabado, mind you, hindi ka handang sumamba. Hahandaan ka namin ng unan, hindi ka handang sumamba. Distant. Pag sinabing orderliness, distant. Meron kang hihiwalayan. Meron kang didistansyahan. At dito mapapansin nyo po, naglagay ng borders. Kasi hindi ho pwedeng lahok-lahok sa presensya ng Diyos. Hindi pwedeng lahuga sa presensya ng Diyos. Are you with me? Proportion. Yan po ang isa pa rin. Ibig sabihin, proportion. Yung swak. Yung naaangkop. Sabi nga, sambahin natin ang Diyos sa kabanalan. He is worthy. Romans chapter 12, sabi doon, na ihandog natin ang ating mga katawan na isang haing tulog. Hindi, isang haing buhay. Kaya-aya. Yung salitang kaya-aya, acceptable. Are you with me? Kasi ang Diyos po ay hindi basta, dapat proportion. Ano ho? Tama ba? Ay tayo ngayon pag-a-attend ng birthday yan, alam natin ang suot. Pag birthday yan. Pag maglalaro, alam natin ang suot. Pag sasamba, maglalaro ka pa rin. Dapat proportion. Amen. Suit. Hindi yan beating suit. Suit, yung suit. Yung swak. Yung bagay. Neat and tidy, pareho lang yan. Ibig malinis, kaya nga lalabahan eh. Tama ba? So pagsamba sa Diyos, mga kapatid, nais kong ipaalam sa inyo, hindi ito bastang gawain. Tama ba? Hindi katulad ng kinamulatan natin. Walang pakialam. Basta na. Dahil ang Diyos po hindi Diyos na basta. Amen. Ngayon, tingnan po natin yung Diyos na kung saan, part of my introduction, orderliness before God. In worship, sino bang Diyos ang ating hinaharap kapag tayo sumasamba? Pag binasa po yung verse 3, ang sabi po diyan, and Moses went up unto God. Unto God. The word God na ginamit dyan ay Elohim. So, that is a Trinitarian name of God. So, ang Diyos na kung saan dapat tayo ay may kaayusan ay Diyos na Trinidad. In fact, wala hong pagsambang nagaganap sa buhay ng tao na hindi Trinity ang sinasamba. Are you with me? We believe in triune God. In fact, mga kapatid, walang tunay na kaligtasan ang tao na hindi naniniwala sa Trinity. Dahil ang
kaligtasan ay gawa ng tatlong persona ng Diyos. Okay. Ito din po yung tinatawag na creatoral name of God. Ayaw ba, sa Genesis chapter 1 verse 1, kung saan ito ay tala ng paglikha. Ano ho? Ang pangalang Jehovah ay nasalita lang sa panahon ng Abraham, pero hindi sa panahon ng creation. Dahil ang pangalang Elohim ay hindi lamang Trinitarian name of God, ito'y pangalan ng Diyos na nakakibat sa kanyang pagiging manglilikha. Kaya in the beginning, God created the heaven and the earth. Are you with me? So, at yamang tayong nilikha, dapat tayo sumamba sa manglilikha. Pero anong klaseng pagsamba? Tuturuan tayo. Ano ba ang pagsamba? Dapat may kaayusan, mga minamahal. Are you with me? Okay. Hindi lang po yan. Doon sa verse 3, sinabi din diyan, and Moses went up unto God, and the Lord, capital. Alam mo kapatid, kapag kayo gagamit ng pangalang Diyos, huwag yung ilalagay small d. Kahit nga sa akin, yung pronoun pa lang, hindi ako naglalagay ng, halimbawa, patungkol sa his, hindi ko nilalagay ng small h. Inirerespeto ko maging ang Diyos sa pagsulat. Tama? Yung Jesus, huwag small j. Ano ba ang Diyos pag small d? Si Satanas yan. Then yung 2 Corinthians chapter 4 verse 4, ang ginamit yung God of this world, small g, pertains to Satan. Kaya kung ang tinutukoy mo yung Diyos na kilala mo, gawin mong capital. Part of respect. Tama ba? Kasi minsan nakikita ko mga Baptist pa . Sa sulat pa lang, walang respeto sa Diyos. Tama ba? Ngayon, yung salitang Lord, diyan, self-existent or eternal. That is Jehovah. So, ang Diyos na pinapakilala ng Biblia na kung saan tinatawagan ng verse 10, sabi ng verse 10, sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa bayan at papagbanalin mo sila ngayon at bukas at labhan nila ang kanilang mga damit. Ang Diyos na nagsabi, bakit? Huwag kayong aharap na basta kay Elohim. Huwag kayong basta aharap kay Jehovah. Dahil sila'y manglilikha. Siya'y manglilikha. At siya ay Diyos na nagpapakilala. Tagapagligtas. Ngayon, hindi lang po yan ang mapapansin natin. Verse 10 to 13. Tingnan po natin. Ang verse 10 to 13. Yung Diyos na kung saan dapat tayo ay hindi basta naharap. Hindi basta naharap. Are you with me? Let's give our deep reverence to God when we worship Him. Physically, emotionally, intellectually, most of all, spiritually. Tama? Tingnan po ang sabi diyan, verse 10. And the Lord said unto Moses, go unto the people and sanctify them today and tomorrow, and let them wash their clothes. Why? Sanctify. It signifies that God whom we worship, the God whom we worship is holy. Amen. Ang Diyos na ating sasambahin ay banal. Amen. Kaya nga, papagbanalin mo sila. Bakit? Sasamba ka sa banal na Diyos. Kaya try to imagine, pwede kang Sabado ng pagmo-Mobile Legend, tapos sasabihin mo, sasamba ka ngayon? That's impossible. Tama ba? Kung ano-anong ginawa mo Lunes hanggang Sabado, tapos bagla kang sasamba, that's impossible. Hindi lang damit ang iyong huhugasan, puso natin dapat din nating hugasan. Hindi lamang po damit ang ating lalabhan, pati ating kaluluwa dapat lalabhan natin. Bakit? Haharap tayo sa malinis na Diyos. Banal na Diyos. Worship is not just a mere form, but in truth. Yung iba nga, yung Muslim nahalik pa sa lupa. So what? If you are not yet spiritually quickened and outside of the truth, you are not the real worshipers of God.
Pero nakakalungkot, minsan parang sila ang tunay na nasamba. Si Susan, ako'y pinupulaan. Sabi, si Pastor Elodie na yan, lagi nang nakakoat. Sabi ko naman, kasi naka-aircon. Bet ang mga iglesia ni Cristo, laging nakakoat. Hindi naman tunay yung sinasamba nila. Tama ba? Mas lalo yung best mo, ibigay mo sa Diyos na suot. Dahil mananamba ka ng Diyos. Hindi yung pandalas na nakuhampay tubal. May putok pa. Mind you, let's give our deep reverence to God when we worship. Let's be ready. Let's be prepared. Amen. Amen. Ano ba sabi po ng talata? Verse, ano ba binabasa ko? Then verse 11. And be ready against the third day. For the third day, the Lord will come down in the sight of all the people upon Mount Sinai. Be ready. Be ready. Amen? Kaya, linggo pa lang ng umaga, tanghali, namamalansya na. Ngayon kung kailang aalis na sa kamamalansya, pagka ready na. Amen? Haharapin natin, si Uwa nga pag nanliligaw, pinakamamahaling pabango, pinasisipit. Diga? Yung pamburol, isinusuot na. Ay pupunta sa simbahan, simba lang naman ako. Wrong. Simba lang, pupunta lang naman ako sa church. That's wrong. Be ready to meet thy God. Ang Diyos ay hindi basta. Kung nagagawa mo yan, mind you, you're not worshiping the Lord of the Bible. Pag manliligaw ka, the best clothes. Amen? Pupunta ka sa party, the best of your clothes. Pupunta ka sa church, church lang naman. Wrong. Ang sabi po ng talata, at humanda ka sa ikatlong araw. Sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. Hindi ang Diyos basta haharapin, pag-ahandaan. Minsan napapansin ko, pag anniversary natin, ang gaganda ng suot natin. Pero pag hindi anniversary, wala na. Ito pa birthday sa akin ng aking asawa. Ang plano ko sa anniversary ko na aking susuotin. Aking nagigilty. Bakit? Ang Diyos ba'y pang anniversary lang, pang maganda? Ang ibig ko sabihin sa aking asawa, bili mo uli ako. Amen? Huwag sanang tira-tirahan ang Panginoon na damit. Amen? Hindi ko sinasabing lagi kayong bibili. But, mind you, when you come to the presence of God to worship Him, even your clothes must be the best. Even your offering. Basta sa damit na lang. Sa totoo na. Minsan, pag tayo magbibigay ng pera, kung alin yung hindi nadadaig. Talagang libagin na. Dami pang pinagtayaan ng wedding. Yung numero. Hindi na maaninag yung tatlong terraces. Bukod sa babaintihin na, libagin pa. Pero pag sa SM, yun ang malulutong. Hindi best. Prepare to meet thy God. Are you with me? Amen. Nakakahalaber yata. Yung iba hindi na maka-amen Ano sabi ng verse 12? And thou shalt set bounds on thy people round about, saying, take heed to yourselves. Ano mga kapatid? Take heed to yourselves.
Nakakatakot pa lang humarap sa Diyos. Tama ba? So hindi ito basta usapan. Maliwanag ko ba ang Diyos natin sinasambay banal? So wag tayong basta humarap. Mentally, emotionally, spiritually, physically, clothily. Ano? Dapat ayos. Amen. Sana sa linggo parang anniversary. Alay mo nakabahag ka lang. Alay mo anniversary nakabahag. Kasi pastor yan ang aking necktie. Amen? Ang aking asawa yan ay mahusay sa akin. Pag ako ayaw ko mag-necktie, yung worker ngayon naka-necktie kayo, pastor, preacher, hindi ka mag-necktie. Siya nga naman. Talagang ang asawa ko napakapalad niya sa akin. Kala mo may napapayuhan siya. Amen? Then hindi lang po yan. Tingnan niyo po ang verse 18 hanggang 20. Tingnan niyo po kung sino ang Diyos na ating pinaghahandaan o dapat may kaayusan pag tayo sumasamba. Tingnan niyo po ang verse 18 hanggang 20. And Mount Sinai was altogether on a smoke because the Lord descended upon it in fire. Kalain mo, si Ramil, sana mabisita ni Ramil yung Mount Sinai. Masusunog siya doon. Ano? Ay hindi natin may visualize kung gaano kataas yung bundok na yon. Pero during that time, yun ay nagliliyab. Ibig sabihin, ang presensya ng Panginoon, kakilakilabot. Are you with me? Naglagay nga ng boundary, ay huwag mong papayagang tumaas yung mga yan pag hindi natupok, pati hayop. Are you with me? Ang presensya ng Diyos, mga kapatid, hindi magaang bagay. Nakakatakot. Fearful. Kaya mga kapatid, let's give our respect. Ang Diyos natin hindi, kaya yung iba parang utusan lang ang pa. Hindi. Ang maligtas ay biyaya. Ang makapagpaglingkod ay biyaya. Ang presensya ng Diyos is a consuming fire. Are you with me? Ang sabi po diyan, and the Lord come down upon Mount Sinai and the top of the mount, and the Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up. And the Lord said unto Moses, go down, charge the people, lest they break through into the Lord to gaze, and many of them perish. Mga kapatid, nakamamatay ang bastahin ng Diyos. Panahon yan. Apart from Christ, talagang papatayin tayo. Okay. Not only that, verse 20, chapter 20, tingnan po natin, susundin natin, ang verses 1 hanggang 3, kung sino po yung Diyos na ating paghahandaan na may kayusan ng buhay. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, Elohim and Jehovah, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Alam mo, ang Diyos na ating sinasamba ay Diyos na siya lang ang tagapagligtas. At wala na Diyos bukod sa Kanya. Kaya huwag kang sasamba kay Maria, hindi ang Diyos. Sa sino mang huwag kang sasamba, siya lang ang Diyos. Maliwanag na ho ba? Tayo mag-closing. Yan po ang Diyos natin. Yan po ang Diyos natin. Ngayon, tingnan po natin yung ating isa sa ayos sa pagsamba. Meron po tayong 5. Kasi tulip tayo eh. Kaya laging 5. Pinagtutulungan na talaga yan eh. No? Ang dami ng galit. Let's see what are the orderliness here in worship. Number 1, verses 1 hanggang 4.
verses 1 hanggang 4. Sa ikatlong buwan, pagkatapos ng mga anak ni Israel, ay makaalis sa lupain ng Ehipto. Take note the word, pagkatapos na makaalis sa lupain ng Ehipto. Huwag niyong salungguhitan ninyo inyong Bible. Yang pagkatapos na makaalis sa lupain ng Ehipto. And then, ay dumating sila ng araw ding yaon sa ilang ng Sinai. At ang sila'y umalis sa Rephidim at dumating sa ilang ng Sinai, ay humantong sila sa ilang. At do'y humantong ang Israel sa harap ng bundok kasi doon nila mamimit ang Panginoon. As si Moises ay lumapit sa Diyos at tinawag ng Panginoon siya mula sa bundok na sinasabi, ganito mo sasabihin isang bayan ni Jacob at sasaysayin sa mga anak ni Israel. Anong puntos natin? Ano ba sabi ng verse 4? Iyon yung nakita ang aking ginawa sa mga Ehipsyo. Balik tayo doon sa idea ng verse 1. At kung paano dinala ko kayo sa mga pakpak ng agila at kayo nilapit ko sa akin din. Ang unang dapat inihahanda natin para tayo makasamba sa Diyos, maging tiyak ka dito sa katotohanan ito. Number 1, suited people for God in worship. Suited people before God in worship. Mind you ang sabi po ng verse 1 ating binasa, ang sabi diyan, in the third month, when the children of Israel were come forth out of the land of Egypt. Pagdating ng verse 4, ye have seen what I did unto the Egyptians and how I bear you on eagle's wings. Mga kapatid, ang haharap sa Mount of Sinai ay hindi ang Egyptian. Hindi ang Assyrian. Israelites, the people of God, na hinango sa lugar ng Ehipto ng pagkaalipin. Ano ba ang suited, ang swak na mananamba ng Diyos? Must be the people of God. Before you prepare anything else, be sure you are God's people. Amen. Binigyan din po yan sa verse 1. Hinango sa Ehipto. Alam niyo ba mga kapatid, ang sasambalaang at pupunta sa Mount of Sinai during those days ay mga Israelites na mga inihaahon sa pagkaalipin ng Ehipto. Alam niyo ba, ini-spiritualize na larawan ng Ehipto ay sanglibutan at ang leader ay Satanas at ang tao ay alipin, maging ang Israel dati. Pero sila'y iniahon. Tayo aalisin ko sa Ehipto para maglingkod sa Diyos. Tayo iniligtas para maglingkod sa Diyos. Ano po ang dapat nating inihahanda? Ano ang dapat may order, i-order natin sa ating buhay? Tiyakin mong ikaw ay tao ng Diyos. Are you with me? Hindi ho lahat ng tao mananamba ng Diyos. Tatandaan niyo po yan. Kahit sa panahong yon, yun lamang iniahon sa Ehipto. Ang kinausap ng Diyos na pumunta ng Mount Sinai at kakatagpoy ng Diyos. Hindi ang Ehipto mismo. Hindi ang ibang bansa na nakapalibot sa Israel. Israel nation lang ang kinakausap to meet thy God. Sa totoo ng mga kapatid, church lamang na binubuo ng mga ligtas ang tunay na mananamba ng Diyos sa panahong ito. So if you are not yet saved, ay kung hindi mo nga maihanda ang pagkatao mo, yung pag namang maraming bagay. Are you with me? Kaya nga inulit yan sa verse 1 hanggang 3. Kung ating titingnan, verse 1 hanggang 3. Ang sabi niyan, and God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt. Ang kinakausap talaga yung mga taong inalis, inihango, isinalba mula sa lupain ng Ehipto. Ito yung sinasabihang maglaba kayo ng damit. Ito yung nagsinasabihang kayo magpakabanal. Bakit? Ang unang ihahanda natin yung pagkatao natin. Be sure, you're God's people.
Amen. Hanggat hindi mo tiyak na ikaw ay palangit, malaki ang problema mo sa pagsamba. Hanggat hindi mo tiyak na napatawad ka sa iyong makasalanan, napakalaki ng problema mo sa pagsamba. Dahil kahit gawin mo man ang maglinis ng damit, kahit gawin mo man ang mag-offering, yang lahat ng yan ay panglabas lang. Ang kailangan natin ay pangloob muna. Are you there? Sa totoo na ho, lahat ng ginagawa ng mga anak ng Diyos nagagaya na nila. Ang kanilang awitin din natin. Ang kanilang style ng pag-worship, awitin din natin. Sila nagpupulpit na din, nagpipreach na din, may homiletics na din. Pero hindi nila kayang gawin, baguhin, gayahin, ay yung pagiging bagong puso. Sapagkat ang sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Diyos ang nagbibigay niyon. Walang Diyos na katulad niya na makaya magbigay ng bagong puso. Kaya niyang bigyan tayo ng mundo ng bagong damit, bagong building. Pero nga dyan pinatayo yung building, halos, ilan na? Magwa 100 million na nagagastos. Ako siguro tuntuwain ako, may siguro tatanggapin ng Diyos. Nakagawa na ako na mabuti. Pwede kang palakpakan ng tao, kumusta ang anghel? Pumapalakpak ba rin ba sa iyo? Ang Trinity. Are you with me? Tingnan po ang sabi po ng Romans chapter 9 verse 4 and 5. Tanging swak na mananamba ng Diyos noon ay ang bansang hinango niya mula sa pagkaalipin sa Ehipto, ang Israel na binigyan ng token ng pagtutuli at pinagtayo ng tabernakulo. Tingnan po ang 9 verse 4 and 5. Nilinaw po yan. Napawang mga Israelita. Nasa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan. Hindi ko binigyan sa hintil. At ang pagbibigay ng kautusan. Ano ba, yung chapter 19, pagbaba ng chapter 20, ando na ibinigay ng kautusan, ang kausap dyan, Israelites. At ang paglilingkod sa Diyos outside of becoming Jews. You have no right and acceptable worship to be rendered to God. Hindi. Liban na lang kay mga proselyte. Ito na itong na proselytes sa Old Testament. Yung halimbawa, Egyptian, katulong, tutuliin yan. At gagawin pa, tuturo ng mga batas ng Israel para lang tanggapin ka mananamba. So, ibig sabihin, outside na ikaw ay proselytes, being Jews, hindi ka mananamba ng Diyos. Sa church ngayon din, hanggat hindi ka ligtas at hindi ka membro, hindi ka talaga tagapaglingkod ng Diyos. Are you with me? Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkukupkop at ang kaluwalhatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at mga kapangakuan. Verse 5. Nasa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Tingnan nyo ha? Sa lahing Hudyo lumabas ang Kristo. Hindi sa Mindanao. Tama. Sa lahing Hudyo yan gumaling. Lumabas. Mula ang Kristo ayon sa laman. Anong klaseng Kristo? Na siyang lalo sa lahat, Diyos! Yeah. Kaya mali ang iglesia ni Kristo dyan. Kahit may membro ng iglesia ni Kristo, pinakamatitilos na ang iyong karne, nakakahalaberta, nakakataga. Dapat ang sinasamba mong Kristo ay Diyos na maluwalhati magpakailanman. Siya nawa. That pertains to the Jews. Physically speaking. Are you with me? So, ibig sabihin, hindi lahat ay suited people for worship. In worship for God. Are you with me? Tingnan po natin, sino po ang Jews na tinutukoy din natin ngayon? Maybe not physically, pero meron pong dinidin. Philippians chapter 3 verses 1 hanggang 3. Yan, magandang mensahe. Katapos-tapusan na po. Sa katapos-tapusan, mga kapatid, mga galakay sa Panginoon, ang pagsulat ko nga sa inyo ng mga gayunding bagay sa akin ay tunay hindi nakangangalay, ngunit sa inyo'y katiwasayan. Verse 2, mag-ingat kayo sa mga aso. Hindi ho yung asong tunay. Ano po?
Mag-ingat kayo sa mga masamang manggagawa. Ano yun? Magsipag-ingat kayo sa mga pagtutuli. Yan po yung mga Hudyo, mga Pariseo during that time. Na ini-insist ang kautusan para daw ikaw ay maligtas pagdating sa Acts chapter 15. Hindi ka daw ikalubos na maaaring ganap hanggat hindi ka tagatupad ng kautusan. At dyan tayo pinag-iingat. Yung ang iglesia noon, dyan pinag-iingat. At ngayon, maraming espiritu na yan hanggang ngayon. Yung naniniwala na ang good works, ang paraan ng kaligtasan, yan, kay espiritu na yan. Pero ano sabi ng verse 3? Yan, dito tayo pupunta. Sapagkat tayo ang pagtutuli na nagsisasamba sa espiritu ng Diyos na nangagmamapuri kay Kristo Jesus at walang anumang pagkakatiwala sa laman. So, ibig sabihin, kung noon literal na Diyos ang kinakausap para sambahin ang Diyos na katanggap-tanggap, yun ang tinatawag na orderliness, prepare worship, suited people. Ang kinakausap naman pagdating New Testament ay hindi tinuli sa laman, sa Espiritu, na hindi umaasa sa gawa ng laman, kundi sa Diyos. At nilinaw pa uli yan sa Romans chapter 2, verse 28 and 29. Tingnan po natin. Romans chapter 2, verse 28 and 29. Ang kausap ay taga-Roma, mga Grecian. Na mga Christian na mga Christians. Sapagkat siya'y hindi Hudyo, kung sa labas lamang. Tama. Tayo naman hindi nga eh. Hindi ka kung labas lang. Tinatanong ko si Rabel, Brother Rabel, malalaki bang tao ang Hudyo? May malalaki din pastor, pero meron hindi din naman. Ay siya, Pinoy yan. Sapagkat siya'y hindi Hudyo, kung sa labas lamang. Tinanong ko, matatangos ba ang ilong ng mga Israelita? Oo, pastor. Hindi talaga tayo Hudyo. Tama ba? Kung sa labas hindi tayo Hudyo, pero ano, ni pagiging pagtutuli, yaong sa laman, naku, talaga hindi tayo Hudyo. Marami dito hanggang hindi pa Hudyo. Di ba? Ay, kung talagang, saan man daanin eh? Panglabas, pangilong, pangkutis, pangbansa, yung literal na pagtutuli, hindi. Panglabas, hindi tayo Hudyo. Pero, verse 29. That of what say Hudyo sa loob. Yun. Ibig sabihin, literally, physically speaking, ang suited people before God in worship ay mga Hudyo, tayo hindi pwede. Tama ba? Kasi panglabas, hindi. Tama ba? Paano nga tayo maging Hudyo? Tayo na may Pinoy. Chinoy. Janoy. Ano ang tawag doon? Japan, di Janoy. Di ba? Pero sabi, datapos sila'y hindi Hudyo sa loob at ang pagtutuli ay yaong sa puso. Alam niyo ba yung pagtutuli sa puso? Ito yung regeneration. Kapanganakang muli. Yung mula sa pagiging bato, ginawang laman. Sa Espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. So, ibig sabihin, suited people for God, ito yung kaayusan. Hanggat hindi ka pa Hudyo sa puso, hindi ka mananamba ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Yun lang ating laban, hanggang puso na lang. Tama ba? Para isang lalaki, tinatanong, kumusta yung babae? Maganda ba yung napakasalan? Maganda ang puso. Oh, hindi maganda? Masipag. Maganda. Matalino. Wala eh. Ang pangbumalaki nilang at least, maganda ang puso. Alam mo kapatid, ang tunay naman ng ba, kung hindi ka man ngayon Hudyo physically, sa puso man lang, Hudyo ka. Are you with me? Ako? Ano ibig sabihin na ako yung Hudyo spiritually? Naisaksak na sa iyo ang batas. Si Kristo na ang kinikilala mong Diyos na lalo higit sa lahat. Diyos na maluwalhati. Nabago ko na sa pagiging rebelde, sa pagiging mapagpasakop kay Kristo. Be sure, you're Jews. You're saved. You're Christian. You're bound to heaven when you die. If not, you have your
big problem when it comes to worship. Kasi alam mo mga kapatid, ang pagsamba hindi anyo lang. Totohanan yan. Maliwanag ko ba? Number 2. Oh, pit nawala yung ano. Ano kaya ito? Ano yung S nito? Yun. Dito wala eh. Salamat na lahat na andyan na i-save nyo. Surrendered people before God in worship. Kanina suited. Bakit ino natin yung suited? Kasi mahirap pong maging surrender hanggat hindi ka sa Diyos. Pero kung talagang sa Diyos ka, dapat suko ka sa Diyos. 19 verse 5 to 9. Balik po tayo sa ating text. 19 verse 5 hanggang 9. Now, therefore, if ye will obey my voice. Kinakausap ang tao ng Diyos. If ye will obey my voice. Ibig sabihin, dapat ang tao ng Diyos susunod sa Kanya. Amen. Hindi yung tayo eh. Lahat ng panawagay ginaway, wala pa rin. Lahat na ng parating na mensahe ginaway, wala ka pa rin. Eh, gumanda na ang suot mo. Kung ang puso mo may palaban, wala yan. Tama ba? Surrendered people. Actually, ang pagsamba sa Diyos, hindi laman lagi pag naandito sa loob ng simbahan. Kaya nga sabi ko lagi sa inyo, madali na ang sumamba sa loob ng simbahan kung kahit sa labas, nasamba ka. Bakit? Masunurin ka eh. Sa Diyos, hindi lang sa loob ng simbahan. Tama ba? Kaya't ngayon kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at iingatan ang aking tipan, ay magiging isang tanging kayamanan nga kayo sa akin na higit sa lahat ng bayan sapagkat ang buong lupa ay akin. Ano ba verse 6? At kayo magiging isang kaharian ng mga sardote sa akin at isang banal na bansa. Ito ang mga salita na inyong sasalitain sa mga anak ng Israel. Verse 7. At dumating si Moises at tinawag ang mga matanda sa bayan. At pinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na inuutos ng Panginoon sa kanya. Verse 8. At ang buong bayan ay sumagot na nagkakaisa at nagsabi, yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay saka na namin gagawin. Hindi. They were surrendered. They are willing. Are you with me? Yaong lahat na sinalita ng Panginoon ay aming gagawin. At ipinagbigay alam ni Moises sa mga salita ng bayan sa Panginoon. Verse 9. At sinabi ng Panginoon kay Moises, narito ako'y naparirito sa iyo sa isang salimuot na ulap upang marinig ng bayan pagka ako'y magsasalita sa iyo at paniniwalaan ka rin naman nila. Alam sa totoo na may konting pahaging diyan. Hindi lang ang Diyos ang iyong susundin, pati si Moises. Kapag naniwala ka sa Diyos, maniniwala ka rin kay Moises. Naintindihan niyo ba yan? Naintindihan niyo ba yan? Don't tell me you respect God without giving respect to the man of God. Amen. At sinalita ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Ano yung handa natin sa pagsamba? Handa ba tayong tuminig, sumunod sa tinig ng Panginoon? Ano po ang ganda ng, sabi nga ng Roma, hindi ang tagapakinig ng kautusan ang inaaring ganap, kundi ang tagatupad nito. 1 John chapter 3, huwag tayo magsiibig ng salita ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Luke 6:40. 7 ba yun? At bakit nyo ko tinatawag Panginoon, Panginoon? At di nyo naman ginagawa nga yung sinasabi. Tingnan niyo po ang tao kapag hindi ligtas. Kaya imposible na ang tao ay maging mananamba ng Diyos hanggat hindi people of God. Pero pag people of God, hindi ka na
like before. Ito yung buhay ng tao dati. Tingnan niyo po, Roma 8:7 and 8. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkipaggalit laban sa Diyos. Kaya ngayon sabi, ang tao magpapasya. Alam mo pag ang tao hinayaan mo magpasya, palayo sa Diyos. Bakit? Nilalabanan niya ang Diyos. Kaya salamat sa Diyos, ang kaligtasan, pasya ng Diyos. Dahil kung aantay ng tao, ikaw magpasya, bit ka magpapasyang lumapit sa Diyos, galit ka nga sa Diyos. Ayaw mo sa Diyos. Kaya, mga kapatid, paano ka magiging mananamba ng Diyos? Nilalabanan mga, lalo pag nalaman mo ang Diyos ay banal at siya'y kontra sa mga gusto mong mali, hindi ka interesado sa Diyos. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagpaggalit laban sa Diyos, sapagkat hindi napasasaklaw sa kautusan ng Diyos, hindi nga maaari. Kaya mga kapatid, ang una nating dapat sinasaayos ay hindi lang dapat ikaw ay suited people before God in worship, but surrendered people before God in worship. Tingnan niyo po, may relation talaga ang worship sa pagiging masunurin sa Diyos. Tingnan niyo po ang Matthew chapter 4, verse 10. Tingnan niyo po. Are you still with me? Nang magkagay sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, dahil tinutok siya eh. Sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Magkakabit po ang pagsamba at paglilingkod. Kaya wag mo sabihin sa aking sumasamba ka na ayaw mong maglingkod. Amen? Alam mo mga kapatid, tatandaan ninyo, kapag ayaw mong maglingkod sa Diyos, kahit hindi mo man sinasabing ayaw kong maglingkod kay Satanas, siya ang totoong pinaglilingkuran mo. Tingnan po natin na talata. Matthew chapter 6, verse 9 and 10. Ito'y turo niya sa panalangin. Pero punahin po natin ang pagsamba ay kaakibat ang pagsunod sa Diyos. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ano sabi? Sambahin, di ba? Di ka natin pinag-uusapan pagsamba? Tama ba? Kaso lang may pinag-uusapan tayo sa pagsamba, merong orderliness, merong ipiprepare, merong ihahanda. Suited people before God in worship, then surrendered people before God in worship. Ano? Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban. Gawin nawa ang iyong kalooban. Amen. Amen. Kaya hindi na kinakailangan gaimot na imot. Oh, hallelujah. Paglabas na may rebelde. Hindi. Kahit saan ka manggaling, pag ikimasunurin sa Diyos, mananamba ka ng Diyos. Amen? Salamat po. Kaya dapat ang Kristiyano wala ng alak. Ang mananamba ng Diyos, susunod sa Diyos. Ayaw ng Diyos ng alak. Di mo ka mag-alak. Tama ba? Ngayon, kung ikihumaling sa mali, hindi ka humaling sa Diyos. Pwede nating ilagay na vocabulary yung pagsabi, pagiging humaling sa Diyos. Amen? Kung baga merong dupong na dupong, lulong na lulong sa droga. Ang mananamba ng Diyos, lulong sa Diyos. Kaya pag ikay lulong sa Diyos, hindi ka dapat lulong sa alak. Tama. Hindi ka dapat lulong sa sugal. Walang mananamba ng Diyos na lulong sa wedding. Mas manin, hindi nang papabalato pag tumama. Pag lulong ka sa Diyos, lulong ka sa tama. Lulong ka sa katwiran. Lulong ka sa kabanalan. Amen? Eh sa atin, sausaw patis tayo sa Diyos eh. Alam mo, ang pagsamba, hindi sausaw patis. Alam nyo ba sausaw patis? Alam nyo ba yung unyango? Tawag dito? Tawag dito yung sasali sa liboy-boy sa lipon? Ano nga tawag dito doon? Balanoy? Alam nyo ba yung balanoy? Yung nagkuhuntahan kami, bigla kang sali sa liboy-boy. Ang tawag dito yung balanoy,
Yung lahok, hindi ka naman kasama, balanoy. Marami pagsamba, balanoy eh. Dumating kung hindi. Walang commitment. Are you with me? Ang pagsamba, mga kapatid, ay lulong. Parang isang lalaking nahumaling. Lulong na lulong sa kanyang nililiyag. Di ka't may kanta yan? Mutan ko na yun eh. Yung sinasamba kita, higit sa iyong akalay, iniibig lang kita. Paggalang ko sa iyo, higit sa buhay kong taglay. Wala na yatang papantay, ang buhay ko may ibibigay. Sinta. Yan ang mga taong nauto na kinakailangan mag-helmet. Alam mo, sa totoo na dapat sa Diyos ibinibigay yun. Tama ba? Kaya nga ako doon kay Rajan ba yan? Uy, bless na bless sa relationship ng dalawa ngayon. Talaga nga sabi niya salamat, mas mahal mo si Kristo kaysa sa akin. Vice versa. Salamat, mas mahal mo si Kristo kaysa sa akin. Alam mo, pag binahal mo si Kristo ng higit sa iyong kasintahan, sa iyong asawa, kung hindi man zero balance, na walang problema. Kasi sabi ni Reuel, gumaling ka na. Hindi ko malilimutan yung kanyang termino eh. Pero ang daling masolbahan kapag si Kristo talaga ang una sa tahanan. Tama ba? Kasi kapag si Kristo ang ating minamahal, hindi maganit magpatawad. Hindi maganit umunawa. Hindi maganit magpasensya. Hindi maganit magpakumbaba. Bakit? Isinasaalang-alang mo si Kristo nang higit sa lahat. Pero kapag si Kristo hindi sentro, pataasan ang ihiyang mag-asawang yan. Huwag kayong aasa mga anak na pakundanganan kayo. Bakit? Kung si Kristo hindi nga kayang pakundanganan kayo pa. Tama ba? At kung ako naman ay mag-asawang hindi marunong magpakundangan sa kay Kristo o sa sino mang tao para lang maayos kayo, mahiya kayo sa kalis nyo. Tama ba? Sakit. Amen. Parang wala na yatang kakamay mamaya sa akin dito. Ang dinidiin ko lang mga batid, ang pagsambay hindi biro. Amen. Actually mga batid, bago idiniin yung damit, puso muna. Dahil madali na yan, damit. Pag-ayos ang puso. Tama ba? Pero huwag mo naman sabihin sa akin, ayos ang puso mo. Kung di mo kayang ayusin ang damit mo. Ano ka naman yan, pastor? Ako ba nasa tamang lugar? Oo. Kaya nga tinatalupang ka na eh. Alam mo, tunay na pagsamba, hihimul-mulang ka ng Diyos para makita mong wala ka at si Kristo ang luluwalhatiin. Hindi ikaw. Ang ganda may panglabas lang. Balat kayo pala. Ang buhay sa mundo. Nakangiti. Ngunit di totoo. Akaawa. Amen? Sino paglulukuhin mo? At ano masabi? Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. Abay, magaan-gaan pa yung maloko ng iba eh. Pero yung niluloko mo yung sarili mo, ang bigat niyan. Tama ba? Yung madaya ka ng iba, magaan-gaan pa eh. Pero yung ikaw mismo niluloko mo sarili mo, akala mo kay Kristo ka, halata namang hindi. Akala mo nakikinig ka, halata namang ibang hindi. Kahit concentrate ka na. Ang pagsambay, hindi balat kayo. Alam mo, kapag balot kayo ka dito, maobserbahan niya, pagdating sa bahay mo, wala ka rin pagbabago. Kung dito'y tinatalupan ka na, dala mo yan sa bahay, talup ka. Bakit? Manggagad ang hanap mo. Totoo yan. Ang simbahan ay hindi place of entertainment. Lalo na hindi ito funeral
place. Amen. Ito yung lugar na tayo tatalupan. Ilalantad ng Diyos ang ating walang kagaling-galing na pagkatao para ikimagbakaawa kay Kristo para gumanda ang buhay mo. Dahil ang Diyos ang ganda ng buhay. Na hindi mo yakapin kasi ang feeling mo ikigandang-ganda. Are you with me? Number 3. Not only suited people before God in worship, surrendered people before God in worship, but sanctified people before God in worship. Verse 10 hanggang 15. Nandiyan pa ho ba kayo? Okay, basahin po natin. Ganito sabi ng Bible. And the Lord said unto Moses, dyan na, sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa bayan, papagbanalin mo sila. Ibig sabihin, ang pagsamba, naghahangad ang Diyos ng kaayusan, paghahanda. Ano yon? Papagbanalin mo siya. Ay Lunes hanggang Sabado, nanonood ka sa Facebook ng mga pornography. Kung ano-ano pinapanood mo. Kung ano pinagagawa mo. You're not ready to worship, to meet thy God. Are you with me? Sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa bayan at papagbanalin mo sila ngayon at bukas. Labhan nila ang kanilang mga damit. Kalahin mo yan, pati damit. Pinapakalma ng Diyos ang damit. Kaya ang simbahang ayaw makialam, ang pastor, naku, umalis kayo dyan. Hindi kayo aayusin ng tao dyan. Hindi kayo gagandang tao dyan. Ang pasalamat kayo sa pastor na lahat ay pinakalman. Tama yun, wala nang nagpapasalamat. Pati love life nyo. Pag wala sa panahon, dapat ang preacher pinapakalman yan. Tama ba? Tama yan. Mga ama na, amen. Sinabi ng Panginoon kay Moises, pumaroon ka sa bayan. Hindi. Ano na? Verse 11 na. Andun na eh. Okay. At humanda ka. Sa ikatlong araw, sapagkat sa ikatlong araw ay bababa ang Panginoon sa paningin ng buong bayan sa ibabaw ng bundok ng Sinai. At lalagyan mo ng mga hangganan ng bayan sa palibot. Pause muna tayo dyan. At lalagyan mo ng hangganan ng bayan sa palibot. Ano ba, ang aplikasyon niyan nagmanifest sa chapter 20 ng ibigay 10 utos. Ang Diyos na sinasamba natin ay Diyos na maraming bawal. At hindi ka pwedeng masabing sanctified, handa sa Diyos, na lahat ng bawal ginagawa mo. May bawal! Yang cellphone mo, mga married ladies, gamitin mo ng ayos. Pag may asawa ka na, tama dapat ang paggamit ng cellphone mo eh. May bawal. Hindi ka pwedeng maging mananamba ng Diyos na wala kang kinatatakutang bawal. Tama? You cannot be ready in order to meet our God without sanctification. And to be sanctified, you follow doon sa mga don'ts ng Diyos. Kaya merong borderline, huwag kang papasok dito, huwag kang papasok. Banal ang Diyos, banal ang Diyos, banal ang Diyos. Kaya tama lang sabihin ang baptis maraming bawal. Kasi may tama tayong Diyos. Kaya simbahan na walang kabawal-bawal, wala talagang Diyos doon. Tama ba? Kaya wag ho kayong malungkot kapag inuusig tayo. Diyan naman ang daming bawal. Praise the Lord. Ramdam nilang ang Diyos nasa atin. Kasi ang simbahang walang bawal, walang Diyos dyan. Lahat ay pwede na. Pwedeng mangaliwa. May asawa na yung nakikipag-ano pa sa iba. Naku po, walang Diyos yan. Kahit pa nasa baptis yan.
Tama ba? Amen! Santo ka lang pagkaharap ng tao, ay pagharap ng Diyos, kumusta ka? Amen! Ang tunay na iglesia, maraming bawal. Kasi ang tunay na iglesia, maraming bawal, may tunay na Diyos yan. O yung iba, hindi na babalik. Ang dami palang bawal. Sabi nga sa inyo, bawal ang makakatulog eh. Hindi ka masunurin eh. Ano ka ba? Handa ka ba? Ano bang ginawa mo ng Sabado ng gabi? Ha? Parang hindi ka harap sa Diyos eh. Tama ba? Haharap ka ba sa Diyos? Pagkaharap ka sa Diyos, do the best. In order for you to become acceptable. Sabi ng Bible, iharap niyo ang inyong katawan na isang haing buhay. Hindi tulog. Isang haing buhay, kaya-aya, katanggap-tanggap sa Diyos na sa inyong karampatang pagsamba. Ibig sabihin, kapag hindi ka kaya-aya, hindi ka karampatang sumasamba. Anyo lang tayo. Wala tayong karapatang pababawin ang esensya ng pagsamba. The preacher has no any rights na pababawin ng pagsamba. Amen? Amen. Pamaga pa ako, kalampi ko yata ang oras ngayon. Kailan naman hindi ko kalampi. Ano niyo sabi dyan? Na niyo sasabihin, mga ingat kayo. Na kayo huwag sasampa sa bundok. O sumalang sa hangganan, sino mang sumalang sa bundok ay papatayin na walang pagsala. Ano pa? Hanggang 15 pala yan. Hindi ko ramdam na may aircon. Walang kamay na hihipo sa kanya, kundi siya'y tunay na babatuhin o papanain, maging hayop o tao ay hindi mabubuhay. Pagka ang pakakak ay tumunog ng maluwat at sasampa sila sa bundok. Verse 14. Tingnan, may mapapansin tayo dito eh. At bumaba si Moises sa bayan mula sa bundok at pinakabanal ang bayan at sila'y naglaba ng kanilang mga damit. Ano bang damit mo ay bagong laba? At kanya sinabi sa bayan, humanda kayo sa 3 araw. Huwag kayong sumiping sa babae. Akalain mo yan, pati yung pinakialman. Oy, kayo may mga asawa na. Para Henry. Yung gubay handang sumamba. Ang malapit na yan, wala ka pang asawa. Are you with me? Ibig sabihin, ang immorality, ihahanda din natin. Ang morality, I mean. Ang moral natin. Are you with me? Kaya hindi lang panglabas, pangloob din. Amen. Oh, wala na. Wala na. Payo ko lang sa inyong mga may boyfriend, girlfriend, hanggat di kayo kasal, mag-boyfriend pa lang kayo at mag-girlfriend. Amen? Amen. Huwag kayo lalampas doon. Hanggang doon lang kayo. Huwag kayong gagaya sa akin. Amen? Yun pala yung kalay mo. Tinok mo din yun, yung bagay na yun. Kasi hindi nga basta ang pagsamba. Kaya hindi ho pwede itong mananamba naglalaro sa kasalanan. Hindi ho pwede. Tama? Kalahin mo kung ano pinapanood mo, yan ang nagiging laman ng isip eh. Kaya be sure, be careful kung ano pinapanood mo. Tama ba? Amen. Ang maduming panoorin, nagpapadubi sa isip ng nanunood. Tapos sasamba ka sa dalisay na Diyos. Paano yun? Paano yun? Amen? Kaya ayaw natin ang mga babae natin nagtitiktok.
Bakit? Nagpaparagdag kayo ng pangparumi sa mundo. Tama ba? Amen. Tatandaan ninyo, pag ang Kristiyano'y mahilig sa TikTok, may problema ang kanyang tuktok. Yan. Tama. Amen. Kristiyano ka na, yung panghilig mo, sala. Ngayon, kung hindi ka man Kristiyano, wala akong magagawa. Kasi boring ka sa Diyos, kaya yan ang kaligayahan mo. Ngayon, kung ikaw sabi mo masaya ka sa Diyos, may ka nag-enjoy pa rin dyan. Tama ba? O sige, tapusin na natin yan. Baka ay mapasarap. Inyong basahin nila. Number 4 na po tayo. Number 4. Shuddered people before God in worship. Tingnan po natin ang verse 16 hanggang 20. Ano ba yung shuddered? Ang ibig sabihin po niya ay tremble, nangangatal, nanginginig sa takot. Ibig sabihin, ang kaayusan sa pagsamba, yung nakaka-sense ka of fear. Amen? Yung nararamdaman mo nakakatakot. Yung iba nga kaya ayaw umatid, ako natatakot kay pastor. Meron ako na napakinggan ganyan eh. Pastor, pagkaga ikaw, nagpipis ako, takot kaya ayaw ko na umatid. Si Eric, ganyan eh, nung una, patutuon na yan. Kaya hindi siya bumalik, takot pala doon. Pero palibasa, pinili. Dito pa rin, nag-full time pa. Yung nga lang, tinutulugan na ako. Ano? Ano sabi ng verse 16? Ano sabi dyan? And it came to pass on the third day and in the morning that there were thunders and lightnings. And a thick cloud upon the mount, and the voice of the trumpet exceeding loud, so that all the people that was in the camp trembled, shuddered. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God, and they stood at the nether part of the mount. And Mount Sinai was altogether on a smoke. Try to imagine, di ko alam kung gano'ng kalaking bundok yan na umuusok. Because the Lord descended upon it in fire, and the smoke thereof ascended as the smoke of furnace, and the whole mount quaked greatly. Kalain mo, isang bundok na malaki na punong-puno ng usok at nayayanig. Sinong di matatakot doon? Kaya sabi ng Israelite sa chapter 20, Moises, ikaw na lang umimik, huwag ang Diyos, hindi namin kayang tagalan. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, sa worship, kapag ikaw'y nasamba, dapat nakakaramdam ka ng, ang Diyos pala'y nakakatakot nga. At ang sabi ng talata, kung yung babasahin, hayaan niyang kayo'y matakot upang huwag kayong magkasala. Ibig sabihin, mahirap sumamba sa Diyos na habang sumasambay kung anong kawalanghiyaan ang nasa isip. Are you with me? Hey, are you still with me? Tingnan niyo po ang 28-20. Tingnan niyo po, 28-20. And all the people saw the thunderings and the lightnings and the noise of the trumpet and the mountains smoking. Ayun ang magandang smoking mountain, hindi yung uso. And when the people saw it, they removed and stood afar off. And they said unto Moses, Speak thou with us, and we will hear. But let not God speak with us, lest we die. And Moses said unto the people, Fear not, for God is come to prove you, and that his fear may be before your faces, that ye sin not. Gusto ng Diyos matakot talaga tayo sa Kanya para wag tayo mabuhay sa kasalanan. Amen. Amen. So yan po ang pagsamba. We fell trembling in the presence of God. Hindi yung preacher ang takot at takot sa inyo. Baka kayo masaktan. Hindi. I don't believe in that kind of preacher. Natatakot sa taong baka masaktan. Hindi. Dapat tayong matakot sa Diyos na nakakasakit.
Tama ba? Tingnan po ang Isaiah 66 verse 2. Isaiah 66 verse 2. Malapit na po ako matapos. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, at sa gayoy nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. At sabi ng Panginoon, ngunit ang taong ito ay titingnan ko. Sa matakwit, ang Panginoon hindi lamang sumulyap sa taong ito, tiningnan. Sa makatwid bagay siyang dukha at may pagsisising loob at nanginginig sa aking salita. So, ibig sabihin, hindi yung takot, yung talagang namumutlang, yung kulay, kundi yung ikaw ay napapahiya sa kasalanan at nagsisisi ka talaga. Amen. Yan po ang pagsamba. Ayaw mong mahirati sa mali. You're being shattered. Are you with me? Then finally, hindi ko na ulit kukunin yung ilang talataan pa doon. Sarap po niyang bulayin sana. Verse 21 to 25. 21 to 25. Inyong pansinin po. Na yung 21 to 25, parang nagkaroon ng repetition. And when the voice of the trumpet sounded long, 21 pala, and the Lord said unto Moses, go down, charge the people. Dikat na ulit na ito, lest they break through unto the Lord to gaze, and many of them perish. And let the priests, ultimong mga priests, pati mga pastor, which come near to the Lord, sanctify themselves, lest the Lord break forth upon them. And Moses said unto the Lord, the people cannot come up to Mount Sinai, for thou chargest us, saying, set bounds upon the mount and sanctify it. Mind you, mga batid, yung mga sumunod na talatang yan, repetition lang yan sa mga previous verses. Ano ang puntos ko? Number 5, sensitive people before God in worship. Sensitive people before God in worship. It is God showing true and deep concern for His people when He repeated warning instructions. And the people of God must be so aware to it. Alam mo minsan, tingnan niyo po ang mga pastor, na iba lang naman ang tunog ng puntos, pero yun pa rin ang content. Kasi mahal tayo ng Diyos, madali kasi tayo makalimot. Ipinapaalaala lagi sa atin yung dapat nating gawin. Amen? Kaya huwag kang manawa, Pastor, bakit hindi ka nagbabago ng laman? Bakit? Nabago ka na ba? Para isang member pa nagpapas, Pastor, bakit ang ikaw topic at minsan hindi nagbabago? Sabi naman ng pastor, huwag ka na magtaka, hindi ka pa rin naman nababago. Kung gusto mong bago na mensahe, magbago ka na rin. Amen? So kung yung papansin mga kapatid, dito within chapter 19, inulit-uli yung huwag kayong lalampas dyan sa boundary, huwag kayong lalampas. Bakit? Ayaw ng Diyos na may Israelitang mamatay. Ayaw ng Diyos na Israelita, pati ari-arian mo mamatay. Tama ba? Mahal ng Diyos ang kanyang bayan. Kung ikaw ay anak ng Diyos, mahal ka talaga ng Diyos. Kaya inuulit-ulit niya instruction, ayaw niyang masayang ang iyong buhay. Kaya huwag kang manawang paulit-ulit ang pastor mo at sirampla ka na ng pagpapaalala sa iyo. Bakit? Doon mo dapat maging sensitibo ka nawa na mahal ka ng Diyos sa kaulit ng dapat nating gawin. Ang problema kasi sa atin, inulit-ulit na nga, hindi mo pa matutunan. Kasi hindi ka sensitive. Tama ba? Kaya ilang beses sabi, ay, bibilinan mo, huwag kang lalabas. Sabi, huwag kayong mag-alala, Panginoon. Nabilinan nyo na hindi sila lalampas. Pero ang pinunan ko lang doon, bakit binibilin lagi? Kasi mahal ng Diyos ang bansa. Kasi delikado talaga yun. Kaya pag sinabi ng Diyos, huwag kang makikipamatok ng kabilan sa hindi sumasampalataya at lagi inuulit sa iyo, mahal ka ng Diyos. Tama? Amen. Ay lalo ngayong buwang ito, September, pansinin niyo po ang ating message. Tapos na tayo sa family, ano sunod? Giving. Yeah. Amen. Mahal tayo ng Diyos. Kaya uulit-ulitin yan. Amen.
Tatandaan ninyo mga kapatid, ang Diyos ay hindi makulit. Kasi ang Diyos, kaya inuulit, hindi dahil siya nakalimot, tayo ang malilimutin. Sabi nga ni Rick Warren, walang pako na lumubog kaagad sa isang pukpok. Lalo ng unang pukpok, kamay agad ang nadali. Hindi pa marunong magpukpok eh. Di ba? Nalubog ang pako sa isa, dalawa, tatlo, apat. Kaya mga kapatid, hayaan mong ulit-ulit ang mensahe para lumubog sa iyong kukote. Tama ba? O, ilang beses ka nakapakinig ng giving? Ang dami ng pastor, nagtatays ka na ba? Hindi po. Yan ang problema eh. Tama ba? Nag-offering ka na ba? Nag-first fruits ka na ba? Hindi pa ho. Pero ilang beses mo na napakinggan. Kaya walang problema ang ulitin-uli. Huwag kang lalampas sa boundary. Baka mamatay. Tama ba? Okay mga babae, are you still listening? Especially among beautiful girls. Students. Amen. Huwag kang masyado mararahuyo sa mga poging ng labas. Yun na may pagkaasawa mo na wala ng pugi-pugi. Kaya mga lalaki, hindi na din ganda pinag-uusapan pag kayo mag-asawa na. Bigay ko sa inyo ha, makinig kayo hanggat maliwanag pa inyong bait. Sa pag-aasawa, ang tatagalan, hindi ganda ng mukha. Ganda ng ugali. Tama ba? Alam mo yung huli kong kasal? Okay, kinausap ng Diyos. Bet ako'y dadaing magkasal. Kailangan pala ng mga tao ito ang payo ko. Kaya na-excite ulit ako magkasal. Nine, where are you? Nag-renew na ako ng license. May, magpaalam ka na. Hindi yata kaya ng lalaki magpaalam. Ikaw magpaalam. Hindi ka? Alam mo, tinayin niyo ang pastor niyo, pag kayo nasa panahon na, ako ang nag-i-encourage sa inyo. Di ka? Eh baka kayo mabulok pa. Pero magsasalubong talaga tayo yung people, ladies and gentlemen, kapag ang tigas ang ulo mo. Hindi nagbabago ang aking warning siya. Kaya kitang pangalanan pag ang tigas ang ulo mo. Pero pag nasa edad ka na, may magpaalam na. Pambihira, alam na ng lahat, ayaw pa magpaalam. Tama ba? Tayo magkakalampi sa tama. Pero tayo magpaalalahanan sa mali. Para tayo sumaya ang buhay. Tayo maging mananampanan ng Diyos at tayo pagpalain ng Panginoon. Ayaw ba natin tayo pagpalain ng Panginoon? Ang Diyos ay nagpapala sa mga masunurin sa Kanya. Kaya the best effort that we can strive together. Let's strive together. Amen. Sa ating mga may asawa na, be faithful to your husband. Be faithful to your wife. Amen? Kayo ba may mag-asawa? Kayang basahin ng isa't isa sa inyo ang cellphone nyo? O tago ka ng tago? Alam mo, vice versa, malalaki o mababae na hindi kayang basahin ng cellphone nyo, may milagro dyan. Kaya sabi ng isang trabahador natin dito si ang pangalan nito? Jason, yung kanyang anak daw, pagka kanya inalagaan, akin o hindi, akin o hindi, akin o hindi, akin o hindi. Dudo siya akin o hindi, akin o hindi. Di ba? Pagka niya daw pinatutulog iba daw ang kanta niya, akin, hindi, akin, hindi. Kaya para maiwasan yung kantang yon, dapat nababasa ang cellphone nyo. Amen. Maganda yun Kaya let's prepare ourselves to worship. Maging sensitive tayo. Sagyang intensyon ng Diyos, napaalalahanan lagi tayo. Huwag tayong lalampas sa boundary. Tama ba? Si Owa, pag nasa Canada na,
Feeling mo dapat nasa Pilipinas ka pa rin. Dito ka pa rin manunood. Tama ba? Si Michael, pag nasa Australia na. Si Jero, pag nasa Japan na. Magja-Japayuki na yan. Abay, mapapagkamalan talaga yan. Magpahabala ng buhok. Ay maputi, makinis. Ka. Patay ka sa Muslim. Amen? Maliwanag ko ba? Sa susunod, dapat iba na ang attitude natin sa pagsamba. May iba ang ating pagsamba sa Diyos. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Ama o Diyos sa langit, salamat po na marami. Talagang inuulit mo na huwag maaaring kumaari lalampas sa boundary. Dahil mahal mo po ang iyong bansa.